Meron muna akong patalastas. May commercial ako. Ito yung aking latest na ginawang aklat. Ano? Okay. Ang latest na ginawa ko ay tungkol sa tinatawag na ang 15 pangdama ng tao. 15 senses of a person. Sa inyong pagkaalam, ilan ang senses ng tao? Tingnan ninyo. Pinalaki tayo pati sa buong mundo na 5 lang ang senses. Actually, there are 15 senses of a person. Not a body, a person. Hindi. 5 senses of the body, tama yun. 5. Pero ang tao, hindi lang naman body. Di ba? So, ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. So, all of them have also senses. Yung katawan, merong sariling pandama. Yung kaluluwa, meron din sariling pandama. At yung espiritu ay merong sariling pandama or have senses. Now, ito yung problem. Kaya ako sinulat ang aklat na ito kasi nakita ko kung nasa ng problema ng mga Pilipino. Ano? Tayo, medyo nakalutas na tayo sa problema. Ang problema, Kuya, are you on? Okay. Ang problema kasi ng mga Pilipino, 5 senses of the body lang. Yun lang ang kanilang idea at yun lang ang kanilang alam. That is why, karamihan ng mga Pilipino, siguro sabihin natin around mga 85% or more, makita natin ang situation ng Pilipino, andun na lahat yung corruption na since 1521 hanggang sa ngayon hindi nagbabago. Di ba? Since 1521 hanggang sa ngayon, ang ugali ng Pilipino na hinubog ng Kastila at Amerikano, hanggang sa ngayon, the same pa rin. Bakit? Kasi ang kanilang pagkaalam sa tao ay sa tao ay binubuo lang ng katawan, 5 senses. But in reality, ang tao ay hindi lamang katawan. Ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Now, yung katawan, yan ang sisidlan ng kaluluwa at espiritu. Diba? Yan yung sisidlan. At yun yung nakikita. Pero yung kaluluwa at espiritu, ito yung hindi nakikita na antas ng antas ng tao, yung kaluluwa niya at saka espiritu, hindi ito nakikita. Pero ang nakikita sa antas ng tao ay yung kanyang katawan. Yung katawan, yun yung sisidlan ng kaluluwa at saka ng espiritu. Ito yung problem. Ang mga Pilipino, nagbibigay ng malaking importansya sa katawan at kaluluwa, pero very, very seldom of them ay nagbibigay ng importansya sa espiritu. When you go to the other culture, tingnan nyo ang Hapon. Ang Hapon ay mga Shinto. Malaki ang kanilang ibinibigay na pagpapahalaga sa espiritu. Nagme-meditate sila kasi meron silang mga naniniwala sila na ang espiritu ay tumitingin sa kanila. Yun yung kanilang paniniwala. And when you look at the countries na meron silang paniniwala like ng Buddhism na nagbibigay ng malaking importansya sa espiritualidad, makikita nyo itong mga taong to, merong mataas ng antas ng moral. Pansin nyo yan? Yung mga Shinto, mataas ang moral niya. Yung Buddhist, mataas ang antas ng moral. Pero yung mga Kristiyano, kasi ang Kristiyano, dalawa naman yan yung Kristiyano na kung saan ay sabihin natin hybrid, yung haluan ang pagiging Kristiyano at saka yung tunay na Kristiyano. Yung mga hybrid na Kristiyano, ang kanilang pagpapahalaga sa antas ng kanilang pagkatao ay doon lamang sa katawan at saka sa kaluluwa. Yung iba kasi, may simbahan, nagsisimba, pero ang kanilang simbahan at pagsimba is only an identity. Nakita lamang sila because ako ay ganito ang aking paniniwala, kaya pumapasok ako doon sa simbahan na yon. Pero yung pagpasok niya sa simbahan na ganon ay basically very, very weak yung emphasis sa kanyang espiritu. Hindi katulad natin, very basic tayo, na tayo, katawan, kaluluwa, at saka ang espiritu. Tapos na tayong magsimba, meron pa tayong Sunday school. Tapos, pinagdadasal pa kayo sa gabi, di ba? Tapos meron ka pang yung kay pastor, yung devotion. So, ibig sabihin tayo, doon sa mga
evangelical, doon sa mga evangelikong Kristiyano, doon sa gospel base, lutong-luto tayo. Luto tayo sa katawan, sobra-sobra pa nga yung iba, parang ako. Yun naman kaluluwa, ito yung karunungan eh. Nandito yung kaisipan, ito yung pandama. Kaya pumapasok tayo sa eskwelahan. No? So ito yung nagbibigay sa atin ng kaalaman upang tumakbo yung ating katawan. Kumikilos ang ating katawan. Merong awareness yung ating katawan. Pero, ang pagkakaiba kasi ay hindi nila naiintindihan kung ano ang activities na ginagawa ng Espiritu. Yung Espiritu ay ito ang nagbibigay ugnayan doon sa another realm, doon sa ibang, sa spiritual world. So yung ating Espiritu na to. At ang Espiritu natin ay pwedeng ma-impluensyahan ng dalawa, masama at mabuti. So, kapag ang Espiritu mo, katulad ng sinabi ng Panginoon doon kay Nicodemus na you must be born of the Spirit, yung Espiritu mo na yan, na kapag yan ay hindi nakasalip doon sa Espiritu ng Diyos, at hindi yan nakipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos, kanino makikipag-ugnayan yung Espiritu? Sa demonyo, sa diablo. Kaya makita mo sa Pilipinas, napakataas ng porsyento na ang kanilang Espiritu hindi nakaugnay sa Espiritu ng Diyos. Kaya merong corruption, merong flood, merong isa na 40 yung kanyang luxury, bumili siya ng Rolls Royce. Isa sa pinakamahal na sasakyan, alam niyo kung bakit niya binili? Nagustuhan niya yung payong na nakasuksok doon sa Rolls Royce. Kasi yung Rolls Royce, pag binuksan mo yung pinto, meron siyang payong. At binili niya yung Rolls Royce dahil may payong. Hindi niya binili yung Rolls Royce as a Rolls Royce. Binili niya yung Rolls Royce dahil merong payong. At kapag sinabi natin, nung nanonood ako ng hearing, yung pinagmulan ng pera nila ay hindi maganda. Bakit ganito yung mga tao to? Kasi yung kanilang spirito ay hindi pinatatakbo ng spirito ng Diyos o ng banal na spirito kasi wala silang ugnayan doon. At dahil sa wala kang ugnayan sa spirito ng Diyos, sa ibang spirito ka nakaugnay. Unfortunately, this country has probably mga 85% na ang spirito ay nakaugnay, hindi sa spirito ng Diyos. That is why this country will never progress hanggat ang spirito ng mga taong Pilipino ay hindi nakaugnay sa spirito ng Diyos. Naintindihan nyo? So, the reason why I wrote this is because nakita ko, ito yung problema ng Pilipinas. And, nakakatuwa ito. Ako, even I myself, is when I'm doing this, tuwan-tuwa ako kasi kahit ako, na-amaze ako na ganun pala talaga yung problema ng mga Pilipino. Not only Filipinos, but also other people, na kapag, I'm talking on the circle of Christianity, doon sa konsepto ng Christianismo. Kasi kung Buddhism ka, hindi applicable sa iyo to. Pero kung ikaw ay nasa realm of Christianity, ito yung status ng Christianity, na meron tayong tatlong antas ang ating pagkatao, yung katawan, yung kaluluwa at spirito. And I hope na ito ma-reproduce ko ng marami. But this one is very, very good. Even I myself, nakita ko kung yung 5 pandama ng katawan, 5 pandama ng kaluluwa, at saka yung 5 pandama ng spirito. Ito yung bumubuo sa antas ng pagkatao. And very, very good. Sana, before kasi nag-expect ako na yung ako lang, pero siguro to publish ko doon sa mga publisher talaga kung makakalusot. Because I believe that this one will help, lalo na po sa National Bookstore. Meron pa akong gagawin dito. For every chapter, lagyan ko ng, parang yung ginagawa ko ng dati doon sa Sunchu ko, na sasagutan mo para hindi mo nalilimutan. No, meron kang 10 questions. And commercial lang ito. So, ito yung pandamdam, yung katawan, ang pandamdam ng katawan ay paningin. Ano pa? Pangamoy? Pandinig? Panlasa? Ano ang touch? Pandama. Okay? Sa kaluluwa, hindi nyo alam, Kasi simula ng grade 1, tinuro lang sa inyo yung 5 senses. Ang kaluluwa is isipan. That's why you go to school. Yung kalooban mo, that's why you have feeling for others. Damdamin. You feel in love. Okay, mapagmahal. And then you also have imaginations. Yan yung sa kaluluwa. Now, sa spirito naman, ang pandama natin dito ay panalangin,
Ito yung sinasabi ko sa inyo, kakulangan na karamihang Pilipino. Gaano karami ang Pilipino na nananalangin sa gabi bago matulog at pagkagising? Kaya pa ginagawa niyo yan? Pagkagising niyo, bago matulog, nagpapasalamat ba kayo sa isang araw ay kayo ay buhay pa at binigyan kayo ng provision ng ating Panginoon? Lahat tayo ginagawa natin yan. I believe sa mga Kristiyano, we are grateful for the goodness of our God. That's why every evening, naniniwala ko na karamihan sa atin nagdadasal. Pero doon sa mga hindi na, mga Kristiyanong hybrid, when I say hybrid, yung talagang hindi puro, hindi sila nananalangin. Mas malakas pa nga yung sigaw nila doon sa Kristo, doon sa sabungan, kaysa doon sa Kristo ng simbahan, di ba? Lalo na ngayon, linggo. Okay, yung papuri, isa sa pandaman ng Espiritu ay pagpapapuri. Nagpapuri ba tayo sa Panginoon? Everything that we do in the church is always praising. Pagsamba, the same din. Pananampalataya, yung faith natin. And lastly, yung pagbubulay. Yung pagbubulay is a... kung sa other belief, ito yung anong tawag nila? Ang tawag nila yung pagbubulay ng mga nagme-meditate. Okay? Nagme-meditate ba kayo? Makita niyo yung mga Shinto, mga Buddhist, sila nagme-meditate because that will be the good time for them na yung kanilang spirito tahimik. And once yung kanilang spirito is tahimik, then ito'y nakikipag-ugnayan doon sa spirito ng Panginoon. And I tell you, if you're doing this, nagre-recharge yung spirito ninyo. And it is very good, lalo na kung halimbawa na yung araw ninyo talagang magulong-magulo, have a time to meditate. And kasi kapag nagme-meditate ka, you are opening your spirit to the Spirit of the Lord. Maganda yon, talagang tumatahimik kayo. And then, kasi importante yung tahimik. Communication is not that yung everybody talks, but communication is sometimes somebody has to listen. Sabi nila, miscommunication daw kasi palagi nag-uusap. Hindi. You have to do communication with the Lord. Do it silently, and that is meditation. So yun yung ginawa ko na aklat. 122 pages lang yan. Napakadali. I can read it in one setting. But it is very, very good. Nakita nyo na hindi lang pala 5 ang senses, Kasi ang antas ng tao ay 3 at bawat antas ay may pandama. 15 lahat. Okay. Tapos na ang... tapos na yung commercial. 15 seconds lang dapat. Ito magandang may asawa Talagang papaalala. Okay. Doon tayo ngayon sa ating kapangyarihan sa kamatayan. Ano ba kamatayan? Ito, andito na naman yung ating 3 antas ng pagkatao. Ano ang kamatayan? Sa tao, ano ang namamatay? Yung kanyang kaluluwa at espiritu. Namamatay ba ang kanyang kaluluwa at espiritu? Yung kaluluwa, pero ang kanyang espiritu ay hindi. Kasi yung kanyang espiritu, ito yung nakikipag-ugnay sa hindi lang sa Diyos. Dalawang Diyos kasi, di ba? Sino-sino ang Diyos? Yung Diyos ng kaliwanagan at saka Diyos ng kadiliman. So, dalawa yung Diyos niyan. Pero, pag ang antas ng pagkatao ay yung kanyang katawan ay namatay, ibig sabihin, hindi na siya, pagkakatawan ng tao ay namatay, hindi na siya humihinga. Patay na Siyempre. Pag nakakita ka ng patay na humihinga, tumakbo ka na. Kasi hindi pa patay yun. Okay. Let's go doon sa 15. Yung iba sa 14 Tingnan muna natin yung number 1. Anong sabi doon? Sino ang unang namatay pagkatapos ay nabuhay? Talo yata ako doon. Okay. Si Lazaro ay namatay at muling hindi siya muling nabuhay. Siya ay binuhay. Magkaiba yun Di ba? Si Lazarus ay namatay pero siya ay binuhay. Ibig sabihin, merong isang somebody na nag-initiate para siya ay mabuhay. Si Jesus Christ, nung siya ay namatay, meron bang nag-initiate nang siya'y mabuhay? Wala. Bakit? Bakit walang nag-initiate kay Jesus Christ para siya'y mabuhay?
Dahilan sa ito ay kanyang ipinangako na kapag siya'y namutay, pagkaraan ng 3 araw, siya ay mabubuhay. So, ito ay parang ginawa niya sa sarili niya para siya ay mabuhay. Hindi katulad ni Lazarus at yung iba pa na kung saan ay binuhay. Pero siya, hindi siya binuhay. Siya ay sariling nabuhay. Ngayon, itong question. Kaya nga, kahit saan natin daanin, pagbalik-balik rin natin, hindi po pwedeng maging tao lamang ang Panginoong Yesus. Intindihan nyo? Hindi siya, kasi ang sabi ay si Kristo ay tao lamang. Hindi daw siya Diyos. Tao lamang. Basta yung word na lamang. When you say si Jesus ay tao lamang, ano ang pagkakaiba niya sa atin? Wala. Kasi when you say tao lamang, ibig sabihin, siya at tayo, the same. Pareho lang. Kasi yung lamang eh. So, when you say that Jesus Christ is just a person, meaning that Jesus Christ is the same with us. Ngayon, kaya nga ito maintindihan ninyo. That is why when you defend Jesus Christ, yung kanyang pagkatao, na hindi po pwede ganito. Kung si Kristo ay tao lamang, ano ang sabi ng Biblia sa tao? May kasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung si Kristo ay tao lamang, meron ba siyang kasalanan? Yes, tao lamang eh. Pero sino ang nagsasabi ng totoo? Si Jesus o yung tao na nag-aakusa na siya tao lamang? Yung tao nag-aakusa lamang na siya tao lamang, di ba? Kasi pag pinalabas mo si Jesus ay tao lamang, siya ay merong kasalanan, therefore Jesus Christ also need a Savior. Paano ka makakailangan ng Savior kung ikaw mismo ang Savior? So, illogical. Hindi ba? So, pagbalik-balik na rin man, sabihin man ng tao na siya ay tao lamang, go ahead, maniwala ka na sa gustong paniwalaan mo, but logic will defy your belief. Di ba? Kung meron kang common sense at tinitingnan mo ang sinasabi ng scriptures, your position will not stand. Naintindihan niyo ako? Because Jesus Christ, ang sabi dito, siya ay merong kapangyarihan sa kamatayan dahilan sa dinefy niya yung death. Okay, again. Why is it that Jesus Christ, sinabi niya that, why is it that Jesus Christ risen after 3 days? Bakit after 3 days? Bakit hindi 4? By tradition? Tama yun, by tradition. Hindi lang tradition, by belief. Sa Jewish belief. Sa mga Hudyo kasi, by that time, they believe that if a person dies, hindi pa nawawala yung kanyang spirito sa looban ng 3 araw. Ito yung paniniwala that the spirit of that person might come back again to the body that the person may live. Di ba? So, kinakailangan na wag ilibing o wag galawin ang katawan ng tao sa kanila dahil iintayin mo pang lumampas ang 3 araw. Pagkalampas ng 3 araw, definitely the person is dead. Dito sa atin, pag natanggal na yung tibok ng puso, dead. Meron ng certificate do sa PSA. Di ba? Death. Pero sa kanila, hindi ganon. Now, tingnan nyo. Ilang araw si Lazarus ng buhayin ng Panginoon? 4. Bakit 4? Talagang patay na siya. Kasi kung binuhay si Lazarus ng 3 days, wala maniniwala sa kanya. By tradition, ang tao buhay pa pagkaraan ng 3 araw, pwede pang bumalik yung kanyang spirito. That is why, tingnan ninyo, binuhay ng Panginoon si Lazarus at the 4th day. Meaning, Lazarus is officially dead. Ngayon, again, sino ang tao lamang na pwedeng bumuhay para sa mga Hudyo is officially dead na yung tao? Meron bang tao na kayang gumawa nun?
Merong isang nang gumawa niya, sino? Si Apostle Paul. But when Apostle did it, he did it in the name of the Lord. Hindi niya sinabing, mula sa aking kapangyarihan bilang tao ay kay aking binubuhay. No. He still did it in the name of the Lord. So, ibig sabihin, even Apostle Paul, nung siya'y nagkaroon ng pagbuhay, hindi niya ito binuhay sa pamamagitan ng sarili niyang kapangyarihan o sa kanyang kalakasan o kaisipan, kundi ginamit pa rin niya ang Panginoon. So, it is also the Lord who did the resurrections and not Apostle Paul. So, now nakita natin dito, una, ang ating Panginoong Yesus ay mayroong kapangyarihan sa kamatayan. Then, pakibasa doon sa Matthew 28, 5-6. It's still here. Pakibasa niya. Ano sabi doon? Alam kong nahanap ni Jesus na itinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Sino yung kausap dito? Sino yung kausap dito na nagsabing huwag kayong matakot? Ibig sabihin, hindi, yung anghel, galing natin po. Anghel, sapagkat nung pumunta sila doon sa libingan, hinahanap nila yung body, si Maria Magdalena, di ba? Meron silang kasamang mga babae. At nung hinahanap, sabi niya, bakit kayo naghahanap? Sabi niya, ay gaya ng kanyang sinabi. Ibig sabihin, alam ng anghel ang sinabi ng Panginoong Yesus. Now remember, this is an angel. The angel said, di ba sinabi sa inyo? So, the angel by himself knowledgeable of what had Jesus Christ said. Kasi nung dumating, di ba sinabi sa inyo? So, ibig sabihin, alam nung anghel kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila during the time ng apostle ng Panginoon ay nagtuturo. So, yung angel has also a knowledge of what's going on. Alam niya kung ano yung nangyayari. Even as pag pinag-aralan nyo yung angelology. Nakita ko na nakita ko na rin kung saan nagsimula. Di ba sinabi ko sa inyo, in the Old Testament, wala kayong makikita o bakas ng demonyo. Wala Saan nanggaling nung pagkatapos ng si Jesus Christ ay ng 40 days, tinukso siya? Saan nanggaling ang demonyo? Meron ng sagot. I was able to find out kung saan nanggaling. Pero another topic yun. Okay. So, it was the angel of the Lord na nagsabi doon sa kanila na huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. So, si Jesus Christ hindi nagsisinungaling. Why? Dahil totoo siya sa kanyang sinabi. Tama ba yun? Tama ba yung sinabi ng anghel na si Jesus ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi? Therefore, you can conclude that what Jesus Christ said, it will come to pass. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ni Jesus, ito ay mangyayari. Sinabi niyang pagkaraan ng ikatlong araw, ako'y mabubuhay na maguli. Nangyari ba yon? Nangyari? Ano kaya yun? Nangyari ba? Yes, nangyari yon. Now, dahilan sa nakita natin na si Jesus Christ may sinabi at yung kanyang sinabi ay nagkaroon ng katuparan during the time of His resurrection. Ano pa ang mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanya? Ano pa sinabi niya? Ano pa sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Aside from sabi niya, na kapag ako'y namatay, ako'y muling nabubuhay. Ano pa sinabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Therefore, if Jesus Christ said that whosoever believes in Him will have eternal life, same thing na sinabi niya that I will resurrect on the third day, hindi siya nagmintis. Do you think Jesus Christ will mintis also John 3:16? Magbimintis din ba yung John 3:16 niya? Na ang sabi niya na
kayo ay merong buhay na walang hanggan kapag kayo nanampalataya sa akin. He said that. So, ibig sabihin, magyayari ba yung sinabi niya yun? Yes or no? Yes. Therefore, if we believe, at nakita na natin yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang resurrection, na sinabi niya ay nangyari, marami pa siyang sinabi sa atin. Sinabi niya na doon daw sa bahay ng kanyang ama ay maraming silid na kung saan doon tayo titira. Sinabi niya yon. Di ba? Ang dami niyang sinabi patungkol sa kaharian ng Diyos na ipinangako niya sa atin, and because of His resurrection at the third day, dahil sinabi niya at ito'y nangyari, wala tayong duda that of all of what He said, it will come to pass. Totoo ba yon? Yung lahat ng ipinangako ni Jesus Christ, it will come to pass. Because yung kanyang sinabi that at the third days, He will rise again, it has been proven that it happened. So lahat ng sinabi niya, mangyayari. At yung lahat ng ipinangako niya sa atin, mangyayari. So therefore, any believer, yung gospel, yung mga gospel-believing Christians na pinangakuan ng Panginoon, then we do not have to fear yung death, yung kamatayan. Because yung pinag-aralan natin kanina, yung kanyang kamatayan, kung paano si Jesus ay namatay at nagkaroon ng katawan na glorified, the same thing na ibibigay sa atin. Di ba yun na sinabi ni Apostle Paul doon sa mga taga-Romans? Okay. Paliwanag, pakibasa yung paliwanag. Sabihin nyo lang sa akin kung time tayo kasi continuous tayo. Anong sabi doon sa paliwanag? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamalinaw na patunay ng kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung siya ay hindi muling nabuhay, walang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ano ang effect ng kanyang kamatayan at pagkabuhay? Kung hindi nabuhay ang Panginoon, then all of our belief ay void, in vain. Kung hindi nabuhay ng magmuli ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya ay walang saysay. Bakit pa tayo pupunta sa simbahan? Bakit pa tayo magsa-Sunday school? Hindi naman pala totoo yung sinabi niya, He will rise again. So, one of the evidences that yung ating pananampalataya, yung kanyang pagkabuhay ay pinakamalinaw na patunay na ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. When you say foundation, anong ibig sabihin ng foundation? Hindi yung nilalagay sa mukha. Ano yung foundation? Yun yung foundation, yun yung pinagpapatungan. Halimbawa, ikay gagawa ng bahay. Anong gagawin mo sa bahay? Dapat ang bahay ay nakalagay sa matibay na pundasyon. Paano ko sa buhangin nakalagay yung bahay mo? Pag dumating ang unos, anong mangyayari? Maguguho o magigiba. That is why you need to have a very, very good foundation in order for your house to withstand storm. At dito sa atin, bilang mga Kristiyano, ang pinakamatibay na pundasyon natin ay yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon, because that will be the basis that our faith is real. So doon nakaangkla yung ating pananampalataya sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kasi kung hindi siya nabuhay, bakit pa tayo maniniwala? Hindi man pala totoo sinabi niya. So, but it has been proven, it's written in history, everybody knows it in the Christian world, even sa other belief, that Jesus Christ resurrected on the third day. Okay, number 2. John 11, yung pagkabuhay ni Lazarus sa kamatayan. Pakibasa yung John 11, 25 and 26. Okay. Ang sumasampalataya sa kanya, bagamat siya'y mamatay, siya ay anong antas ng tao ang sinasabi ng ating Panginoon? Pag namatay ang antas ng katawan, mabubuhay ang kanyang anong antas? Spirito. Di ba tatlo? Katawan, kaluluwa at spirito. So sinabi ng Panginoon, kapag daw tayo ay namatay, tayo ay muling mabubuhay.
Jesus Christ was pertaining doon sa kamatayan ng ating antas ng katawan, subalit ang ating spirito ay mabubuhay. Again, He said it. So, tayong lahat ay mamamatay. Di ba? Walang sala tayong mamamatay. Ang tinatanong lang dyan ay kailan at paano. Hindi ba? All of us will die. The only question is how and when. Tandaan niyo yan, ha? So, whether you like it or not, sa ayaw mo at sa gusto, hindi mo pwedeng takasan ang kamatayan because it is predestined. Dadating yan. The only question is when and how. Ang kagandahan lang sa ating mga mananampalataya ng Panginoon, when and how does not matter. Or they don't matter, di ba? When and how, hindi yan mahalaga. Why? Because we have the assurance na sinabi niya na mamamatay ang ating katawan, subalit mabubuhay ang ating espiritu, at yun yung importante. Yung spirit natin. Dahil yung spirit na to, kapag dumating ang takdang panahon, ang Panginoon ay magbibigay uli ng panibagong katawan, incorruptible na, at doon niya uli ilalagay ang ating espiritu. Therefore, we will be living with a glorified body, and the glorified bodies na ito will live with God forever. Yun ang sabi niya. Now, kung naniniwala kayo, okay. Kung ayaw niyong maniwala, hindi para sa inyo, eskwelahan to. Di ba? This is not for you. But for all of us who believe what Jesus Christ has said, na mamamatay tayo, tama, sabi niya, in katawan, ba't mabubuhay ang ating spirit? And in the long run, when the time comes, kung tayo ay namatay na, yung spirit natin is with the Lord will make again another body, which is the glorified one. Doon niya ilalagay yung ating spirito, and we will live again forever together with the Lord. Nakuha nyo? Ito yung turo ng Christianity, ha? Kapag turo ng Islam, syempre iba rin. Yung turo ng Buddhism, iba rin. Ano turo ng Buddhism? Kapag namatay ka, ang iyong spirito ay babalik muli. At depende sa ginawa mo, kung salbahe ka, pagbalik mo saan ang impunta? Sa dog. O sa cat. Di ba? So, ganon. So, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang paghiwala doon sa sa hinaharap o doon sa ikalawang buhay. But for us being Christians, at ito yung ating paniniwala, ito yung ating inahawakan, dito tayo nakapasok sa loob ng Kristyanismo, ito yung tinuturo. So, hindi natin pakikialman yung turo ng Buddhism, hindi natin pakikialman ng turo ng Hinduism, ng Shintoism, but we will rely on the Word of God. Now, sino ang tama? Sino ba yung mas maraming ebidensya na sabihin natin na visual? Na talagang nangyari according to history. Di ba? So, yun na lang ang pinangahawakan natin because we know that Jesus Christ lives. And then, historically, yung mga taong na kanya nakaharap, we know that Pontius Pilate, si Herod, yung Jerusalem na kanyang pinapuntahan, yung Golgotha was there. So, everything what the Bible had said tungkol kay Jesus Christ na pinangyarihan at panahon existed. So, ito yung batayan natin kung bakit ang tingin natin na Christianity is far better than the other faith because we have tangible evidences ng ating paniniwala. Di ba? Tangible yan. Puntahan yung Golgotha. Hanggang ngayon, nandoon pa rin yun. Okay. Jerusalem. Di ba? Puntahan yun, nandoon pa rin yun. So, ito yung mga evidences natin. That is why what we believe in is real and what we believe in is the right one. Kaya tayo ay nagpapatuloy sa ating pagka-Kristiyano. Okay, yung paliwanag doon, pakibasa. Doon sa kasunod doon, paliwanag. Okay, can a person lamang do that? Yung tao lamang kaya bang gawin yan? Hindi, ano? So, hindi ko kasi maintindihan
yung mga tao na nagsasabi na si Jesucristo ay tao lamang, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kasi kung babasahin lamang nila ang Biblia, tatambakan sila ng mga ebidensya na imposibleng tao lamang si Jesus Christ. Kasi He has power over death, He has power over climate, environment, di ba? Kaya niyang patigilin ang bagyo, kaya niyang lumakad sa tubig. That a normal person can never do. Hindi niya kayang gawin yon. Okay, so another one, yung pagkabuhay ng anak ng balo sa Nain. Pakibasa yung Luke 7:11 to 17. Pero tingnan na lang natin yung simpleng kanyang paliwanag, yung pinakaginawa ko dito na summary. Anong sabi doon? Sinasabi ko sa iyo, bumangon ng patay at magsalita. Okay. Paano natin mapapatunayan na yung patay ay talagang nabuhay? Base dito. Ano kanyang ginawa? Bumangon, tapos? Kung hindi ito nagsalita, anong tingin ninyo? Zombie yun. Kaso nagsalita, hindi zombie. Di ba? Kung bumangon lang yon, pagkatapos naglakad na ganyan yon, ay, tumakbo na kayo kasi zombie apocalypse na yon. So, but then, ang sabi, ito daw binata na ito ay bumangon. Pagkatapos bumangon, nagsalita. Ano kanyang sinabi? Hey, Joe. I'm alive and kicking. Okay, so, napakaganda nun kasi si Jesus ay, pakibasa yung paliwanag ko dito. Pinapakita dito ang pagdalilan ng salita ni Jesus. Isang utos lang, at ang patay ay nabuhay. Siya ang may kapangyarihan sa mismong hinga ng buhay. Okay. Jesus Christ has the power over the breath of life. Tandaan ninyo, saan nag-umpisa ang hinga ng buhay? Saan nag-umpisa ang hininga ng buhay? Kay Adan. Hindi ba't hiningahan ng Diyos ang ilong ni Adan at siya ay nagkaroon ng buhay? So yung hininga ng Diyos, ang espiritu, yung espiritu kasi yung hininga ng Diyos, ito yung kanyang espiritu na ipinasok doon sa katawan ni Adan, kung kaya't si Adan ay nagkaroon ng buhay. Kaya mapapansin nyo, yung ating hininga, yung ating buhay, hindi yan atin, yan ay galing sa Diyos. Yan ay kanya. So kapag yan ay tinanggal niya, ibig sabihin siya ang nag-alis nito. Huwag na kayong magmamaktol, huwag na kayong mag-iiyak. Yung mahal ninyo sa buhay ay nawalan ng hininga sapagkat whether you like it or not, you cannot do anything. It is the God of breath of life that has taken it. Di ba? At ang sabi nga, when and where lang yan. Kailan lang yan. So, ang isang kagandahan lamang dyan, na lagi ko sinasabi sa Diyos, na sana, kung tatanggalin ng Diyos ang aking hininga, ay natapos ko yung trabaho. Natapos ko ang aking tungkulin. Kasi nakakahiya naman sa Diyos na kukunin ng Diyos yung buhay, yung hininga mo, na hindi mo natapos yung tungkulin mo. Ano ba yung tungkulin inigay sa'yo ng Diyos? Ito issue namin ng mag-asawa. Kahit anong gawin ko, magnegosyo ko puro lugi. Wala talaga. Kahit anong gawin ko, para ako kumita ng pera, walang mangyari. Kasi hindi ako talaga para doon, anong gagawin ko. Pero pag ako'y nagturo, andiyan kayo, di ba? Nakikinig kayo, natututo kayo. So ito yung tungkulin ng Diyos na ibinigay sa akin, na ang sinasabi ko, na huwag tatanggalin ng Diyos ang aking hininga hanggat hindi ko nagagawa ang tungkulin ko. Lahat tayo ay may atang na tungkulin ng Diyos. Sana naman, bago tanggalin ng Diyos ang ating hininga o ang inyong hininga, natapos nyo ang inyong tungkulin. Di ba? Parang kandila yan eh. Yung kandila, pag yan ay may sindi, yaan ay nauupos hanggang sa yan ay mamatay. Pero kung ang kandila ay may sindi, naupos at namatay, anong ginawa ng kandila?
nagbigay ng liwanag. Yun ang kanyang tungkulin. Kung ang kandila ay namatay at hindi ito naubos, ibig sabihin hindi niya natapos ang kanyang tungkulin na pagbibigay liwanag. Naintindihan niyo? Lahat tayo may tungkulin. Tungkulin natin na dumating sa simbahan ng hindi huli. Di ba? Magligo ng maaga, magpatuyo ng buhok ng maaga. Dahil hindi natin pinag-iintay ang Diyos na nagbigay ng hininga sa atin. Naintindihan niyo ba yun? Okay. Dahil ang ating Panginoon na ito, siya yung merong kapangyarihan sa hininga natin. Nawa naman ay huwag sabihin natin, Panginoon, huwag mong, alam niyo nung ako'y bagong mananampalataya, yan ang hiling ko. Wala na. Yun lang. Anyway, nagiging emotional ako. Okay. Punta naman tayo doon sa 4. Doon sa 4. Anong sabi doon? Yung pagkabuhay ng anak ni Jairo. Anong sabi doon? Okay. Remember dito, yung power of His word, yung kanyang salita. Diba? Dahilan sa isang salita lamang o sa salita lamang ni Jesus, lahat ng kanyang kagustuhan sa kanyang sinabi ay nangyayari. Tama, mali? Sinabi ni Jesus kay Lazarus, di ba nagsalita siya kay Lazarus, nagkaroon ng katuparan, doon sa anak nung balo doon sa Nain, sinabi din niya na bumangon ka, nagsalita siya at sinabi niya, nangyari. Dito naman ay doon sa anak ni Jairo, sinabi niya na dalagita, bumangon ka, nangyari ba? Ibig sabihin, doon sa salita ng Panginoong Jesus, kapag kanyang sinabi, ito'y nangyayari. Now, again, kailan nangyari ito? Bukod sa Panginoong Jesus sa Bagong Tipan. Sa Genesis. Bakit? Anong sabi doon sa Genesis? At sinabi ng Diyos na magkaroon at ito ay nangyari. So, ibig sabihin, when you look back from the New Testament, going back to the Old Testament, yung salita ay nagkakaroon ng katuparan. So, sino yung nagsasalita lamang na nagkakaroon ng katuparan? Ang Diyos lamang. So, how could you say that Jesus Christ is mere a person? Di ba? Sabi ko nga, kung talagang pag-aaralan mo ang Biblia, makikita mo rito na Jesus Christ can never be an ordinary person because doon sa salita niya nangyayari. And once you go back in the Old Testament, yung Diyos din na nagsabi doon, and it happened. So how would you say that Jesus Christ is just a person? Going back to the Old Testament, ganun din yung nangyari. So nakita nyo na hindi lang ganon kasimple ang ating Panginoong Jesus. Profound ang kanyang pagkatao nung nandito siya sa lupa. Hindi ganon kasimple yon. Na ng araw, akala natin, oh, Jesus Christ, kumisan maliit pa yung Jesus Christ, kumisan malaki pa yung Jesus Christ, kumisan maputi, kumisan maitim. Di ba? So, yun yung kanilang understanding of Jesus Christ. But now we are studying this. Nakita nyo kung gaano ka-profound yung life niya while He was here. Hindi simple, di ba? Ang ganda pala ng buhay niya. And very meaningful once you really studied it at unawain mo sa sarili mo na ang aking Panginoon pala is not just a person. Pero mo lumalakad sa lupa. Tapos sinabi niya nangyayari. And He promised to me. Sinabi niya sa akin na ito ang gagawin ko sa iyo. And it gives us the assurance na kapag namatay yung ating antas ng katawan, meron yung antas ng ating espiritu ay muling mabubuhay. Di ba very very assuring? Tama ba yon? Very assuring ba yon? So, there is no reason for us to grieve if our family or members of our family kinuha ng Panginoon ng kanyang hininga, tapos alam natin siya'y mananampalataya. So what's the reason of grieving? Dapat magsaya tayo, di ba? Dahil kinuha na ng Panginoon yung kanyang hininga,
At siya ay nakaalis na doon sa kanyang katawan. So kapag nangyari yun, anong gagawin natin? Anong dapat na gawin natin? Hindi. Dapat ang gawin natin, parang may birthday. O magsaya tayo kasi kinuha na ng Panginoon yung kanyang espiritu doon sa kanyang katawan, kasama na ng Diyos. Ba't ka malulungkot? So pag nangyari yun, anong gagawin natin? Magdala tayo ng pagkain lahat, everybody, tapos palakpakan tayo. No? Saya tayo, saya tayo. Pag ginawa natin yun, anong mangyari sa atin? Pagtatawanan tayo ng mga pagtatawanan tayo ng mga hybrid na Kristiyano. Kasi ano yun, mga siguro, tawag sa Marinduque yung puhang na yata yung mga tao yun, di ba? Ano yun yung puhang? Siraulo. Sa Marinduque, puhang, siraulo yun. So, but anyway, if you will be totoo, mapapansin nyo na there is no reason for any believer to grieve if yung kanyang kasama sa buhay o yung kanyang nanay, tatay niya ay kinuha ng Panginoon ng hininga. It is because the Lord is relieving the person from the body. Di ba? Sino mas maganda ang katawan dito? Sabihin natin, whatever you say, meron at merong problema ang katawan natin o katawan ninyo. Sino walang problema ang katawan dito? So sometimes, yung spirito na yon, yung hininga na yon, to relieve your body, to relieve you from that body, kinukuha ng Panginoon. At kapag kinuha na yon, relieve ka na. Huwag kang mag-alala kasi darating naman yung araw, it will be replaced by a better one. Okay, ano pa? Ang kapangyarihan niya sa kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay, John 10:17 to 18. Pakibasa ito sa Bible. Okay, doon sa sa cellphone niyo. Pakibasa niyo yung John 10:17 to 18. Tingnan niyo. Ano sabi doon? Kailan nangyari yan? Kailan nangyari yan sinabi niya? Oy, yung ebanghelyo nyo pinag-aralan na natin yan. Kailan nangyari yan? When Jesus Christ was on the cross, anong sabi niya? It is finished. Anong ginawa niya doon sa kanyang espiritu? Anong ginawa niya sa kanyang espiritu? He gave it up. Di ba? He gave his spirit up and then he dies. Sinabi niya, di ba? Ako yung may kapangyarihan sa... Ano sabi doon? Ano sabi niya sa akin? Walang sino mang makakakuha ng aking buhay. Ibig sabihin, even though he was sentenced to be crucified, that crucifixion does not mean anything because crucifixion literally could not kill him. Hindi siya kayang patayin ng crucifixion because he has the power over his life. Di ba? At namatay lamang siya, sabi niya dito, walang sino mang makakukuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinigay, may kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin uli ito. That is why when Jesus Christ was on the cross, He gave up His breath. Meron bang tao na may kakayahan na ibigay ang kanyang sariling hininga na hindi niya papatayin ang kanyang sarili? Wala, di ba? But Jesus Christ did not commit suicide. Nag-suicide ba ang Panginoong Yesus nung siya namatay? Hindi Ang sabi dito, He gave up His life. You know, hindi ka po pwedeng mamatay sa cross ng ilang oras lang. It will take you days bago ka mamatay. Kasi wala namang vital organs ng katawan mo na ang reason para mamatay ka because nakapako ang kamay mo at paa mo, you were hanging. That is why hindi sila makahinga. The only way for them to die is kasi maglalaglag na yung kanilang internal organs. Masosuffocate na sila kaya sila namamatay. Yun ang reason. But it will not take hours, it will take days to happen. Kaya nga nagulat sila, bakit namatay ka agad dito? And one of the reasons, bakit binabali yung tuhod?
Kasi kung nakaganyan yung tuhod doon, hindi pala yung tuhod mo, makakataas pa yung, maitataas mo pa yung katawan mo. Di ba? So naitataas mo yung katawan mo, kaya binabali nila yung tuhod. Para pag binali yung tuhod, wala ka ng way para ibaba yung, itaas yung katawan mo kasi totally nakahang ka na. So yung internal organs mo totally lalaglag. That was the reason why. Pero dahilan sa ang Panginoong Jesus, He gave up His life, binali ba yung tuhod niya? Hindi. Kasi there is no reason for them to baliin yung kanyang tuhod dahil He gave up His life. And that is why tama yung sinabi dito, buhay pa siya, sinabi niya na I have the power over my life. Sinong tao ang merong kapangyarihan sa kanyang sariling buhay? Wala, di ba? So, everything that we are learning here about the death of Jesus Christ defies everything that man is telling about His humanity, na tao lamang siya. Tama? Tama ba yan? Tulog yata kayo eh. Ayaw na kayong sumagot eh. Tulog na rin ako dito ha. Okay. Ano pa? Ito, maganda to. Romans number 6. Ano sabi sa number 6? Ano sabi sa Romans 6:23? Okay. When he was talking about death, kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, anong klaseng kamatayan na pinag-uusapan dito? Antas ng espiritu. No? Jesus Christ was not talking of kamatayan ng katawan. Ang sinasabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pwede ring maging pwede ring maging antas ng katawan dito eh. Bakit? Sapagkat kapag ikaw ay nagkasala, marami kang kasalanan ginawa, hinatulang ka ng silya elektrika, then your body will also die because of your sin. But mainly Jesus Christ was talking about doon sa kamatayan ng iyong kasalanan, ito ay magdudulot ng kamatayan. Pero, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, again, ang tao sa antas ng kanyang spirito, pag siya ay nagkasala, ang kabayaran nito ay pagkahiwalay sa Diyos. At dahil sa siya ay nahiwalay sa Diyos, saan siya napupunta? Doon sa kabila, di ba? Doon kay Taning, sa Diablo. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil ako'y mabait, ang aking kaloob ay buhay na walang hanggan. Pero may requirements. Anong requirements? Ikaw ay dapat manampalataya sa akin. That is the only basis how to save your spirit. Believe in Jesus Christ. That's the only way. Kaya nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. So again, hindi pagsama sa simbahan. Kasi yung iba sinasabi, kinakailangan ikaw ay sumama sa aming simbahan dahil ang aming simbahan, yan ay nakapagliligtas. And again, kulang sila sa kapagkakaintindi ng Bible. Kasi ang sabi ng Bible, hindi simbahan ang paraan ng kaligtasan, kundi yung pananampalataya kay Jesus. Pero kapag ginawa mo na kayo umanib sa aming simbahan at ikay maliligtas, pero pag ikay umalis sa aming simbahan, ikaw ay walang kaligtasan, anong mangyayari sa iyo kung ganun ang sistema ng kaligtasan? Anong mangyayari sa iyo? You will become a slave of that understanding. Magiging alipin ka ng katuruan na yon ng simbahan ng kaligtasan. Ang mangyayari sa iyo, matatakot ka kaya hindi ka aalis. Pero tatandaan natin, ang pangako ng Diyos ay hindi pagkatakot, kundi ito ay buhay na walang hanggan. Remember? So, hindi simbahan ang makapagliligtas, hindi mabuting gawa. Because if you do that as basis, you will be slave of it. Magiging alipin ka nito. So, pumunta na tayo doon sa summary kasi masyado na mahaba ito. Pero meron akong summary dito. Huling-huli doon sa page 16 sa akin. Ewan ko anong page niya sa inyo. Baka 15 pa rin niya sa inyo. Okay, tingnan natin yung summary. Yung buod ng mga aral para sa Sunday School. Yung katotohanan at paliwanag. Basahin natin ito. Pakibasa yung katotohanan at paliwanag. Isa-isa.
Susunod. May kapangyarihan siya na bumuhay ng patay. Lazaro, anak ng balo, dalagita lahat ay muling nabuhay. Sumunod. Siya ay Diyos, kaya may kontrol sa buhay at kamatayan. Anong paliwanag? May kapangyarihan na ang buhay at balik ang aking. Okay. Sunod. Ano sabi doon sa paliwanag? Hindi natatapos sa kamatayan ang buhay ng Kristiyano. Death is not the end. It is just a beginning. Well, anyway, pareho naman yan doon sa mananampalataya at hindi mananampalataya. Death is not the end and it is just the beginning. The only difference is that if you are not a believer of Christ, your beginning will be also the end sa second life because that would be hell. But it would be good if you believe because ang second life mo will be with the Lord. Yun ang difference. Okay. Ano pa? Sa kanya may katiyakang muling pagkabuhay sa 1 Thessalonica 4:16, babangon ang mga namatay kay Kristo. Pakibasa nyo nga ito. 1 Thessalonians 4:16. Anong sabi doon? 1 Thessalonians 4:16. Tama ba? Tama. Anong sabi doon? Pakibasa ng malakas. Unang Thessalonica, verse 4, ay chapter 4, verse 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang nangabubuhay ng. Anong sabi doon? Di ba sinasabi niya, kapag ang ating antas ng Espiritu ay namatay at ito'y bago namatay, ito'y nanampalataya sa Panginoon. Ang sabi niya si Jesus ay muling babalik at yung mga namatay na ay unang titipunin ng ating Panginoon. So therefore, all the Christian believers na namatay na, ibig sabihin sila yung unang kukunin ng Diyos doon sa alapaap. Doon sa rapture. They will be the first one to be with the Lord. So kung meron tayong mga mahal sa buhay na namatay na mananampalataya, ang sabi dito, they will be meeting with the Lord doon sa alapaap. Maganda yun, di ba? Sila yung una. Kailangan palang mamatay ka muna bago ka mauna na makuha ng Panginoon. Gusto niyo nung maunang kasama ng Panginoon, yung dadagitin kayo? Gusto niyo yun? Kasi yun daw mga patay daw ang uunahin eh. Gusto niyo mauna? No kaya yun, nag-uunahan kayo sa pagkain, nag-uunahan kayo sa lahat ng bagay, pero pagdating sa pagsundo ng Panginoon, ayaw nyo. Di ba? Gusto nyo ba nung kayo ay kasama doon sa mauunan na susunduin ng Panginoon? Kala ko ba magandang pumunta sa langit pagkatapos walang gustong mamatay. Paano ka pupunta sa langit kung di ka mamamatay? Di ba? So, ganun yung style ng Panginoon. Yung unang muna, yung mga namatay na, pagkatapos yung mga buhay pa, yun ang magpapalit na ng katawan right away. No? Magiging glorified body na. Question. Question tayo. Wala na naman. Ito kaya na to ha, kay Ramil to. Pakilagay ito doon sa pouch ni Ramil. Okay, so question. Sige. Ano yung question mo? Yung pag tumating ka pa na tayo sa langit, na ano daw yung relationship na Wala. Yung tatay mo, di mo na tatay yun. Kasi equal footing na yun. Kasi ang relasyon mo ay nakatuon lamang sa iisa. Ang relasyon mo ay hindi sa each and everyone. Ang relation mo is only to the Lord. So, iisa ang object ng relationship kapag tayo ay nasa langit na. So, yun lang ay ating Panginoon. Kapatid na Larry, mag-focus ka sa panalangin, pwede. Paborito kita mag-ama kayo. Siyempre, Father and Son.
Kuya, paki-off yung